Ang church o mga mananampalataya sa ating Panginoon ay makakaranas pa rin ba sa matinding puot ng ating Panginoong Diyos sa araw ng Great Tribulations? Makakaligtas ba ang mga anak ng Diyos na tapat na naglilingkod sa Kanya sa matinding galit ng ating Panginoon na mararanasan ng lupa at ng lahat ng tao sa araw ng kapighatian o tribulation na paparating na nakasulat sa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang mahalagang bagay na nakasulat po sa Biblia. Ang tinatawag na rapture at puot ng Diyos sa mundo. Ito po ay kabilang sa propesiya na nakasulat sa Biblia na mararanasan nga po ng ating mundo sa araw na yon. Ang grabing kapighatian dahil po sa matinding galit ng ating Panginoon sa mga taong sinuway ang kanyang mga utos at naniwala kay Antikristo. Isa sa pinag-uusapan at pinagdidebatihan ngayon ng mga Bible scholars, mga mananampalataya, ay ang mga teorya tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon, teorya tungkol po sa tribulation na magaganap sa ating mundo. Kagaya na lamang po ng pagkakasalungat ng teorya ng tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. May mga tinatawag pa pong rapturist at pre-wrath. Ang mga ito ay teorya tungkol po mga sangkay sa paparating na pagbabalik ng ating Panginoon. Isa sa pinagdidebatihan kasi kung ang church o ang mga mananampalataya ay makakaranas pa rin ba sa araw ng hagupit ng galit ng ating Panginoong Diyos sa mundong ibabaw na pansamantalang paghaharian po ni Antikristo sa araw po ng 7 years tribulation. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang tribulation ay magaganap po sa panahon mga sangkay ng paghahari ni Antikristo. Sa araw po na magkaroon ng peace treaty itong si Antikristo sa bansang Israel na bayan ng Diyos. Dito po mag-uumpisa mga sangkay ang bilang ng mga araw ng tribulation na kung saan ang 3.5 year ay pakikipagkasundo ni Antichrist sa Israel at sa lahat ng mga leader sa buong mundo. Ang impluensya noon mga sangkay ni Antikristo ay talagang matindi na lahat ng mga leader, lahat ng mga hari, lahat ng mga prime minister, presidente ng buong mundo, mapapaniwala niya, mapapasunod niya, kung kaya't magiging madali sa kanya na baliin ang kanyang pakikipag-usap o baliin ang peace treaty sa bayan ng Diyos na Israel. At after po ng 3.5 year, magaganap po ang Great Tribulation mga sangkay. Dito na po ipaparanas ng ating Panginoon ang matinding hagupit. Sa araw na yon mga sangkay ay mararanasan ng buong mundo ang grabing tribulation. Iba't ibang klase mga kababalaghan sa mundong ibabaw ang makikita ng tao. At ang mga kababalaghang ito mga sangkay, ito ay parusa sa lahat ng mga taong naniwala kay Antikristo at nagpatatak mga sangkay ng number of the beast. Isa po yan sa mga information na lumalabas sa Biblia mga sangkay pagdating po sa Bible prophecy. Subalit may mga debate mga sangkay at pagtatalo-talo kung kailan ito magaganap. Ito nga ba ay magaganap after ng rapture o pagkatapos pa mismo? O magaganap muna ang tribulation at saka mangyayari ang rapture? Subalit ano nga ba talaga ang magaganap sa araw ng rapture mga sangkay? Ang rapture ay isang great event ng church at ng Panginoong Diyos. Kasama po ang mga anghel. Magkakaroon po ng matinding meeting in the air. Ito po ay grand reunion mga sangkay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kasama po yung mga namatay ng mananampalataya na tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Sila po yung mauunang bubuhayin. Ang rapture na ito mga sangkay ay isa sa nakakakilabot na araw na kung saan marami po mga tao sa buong mundo ang mawawala ng biglaan. At kung i-describe ito sa Biblia sa isang kisap mata lamang, halimbawa na lamang po mga sangkay, kayo ay nag-uusap ng kaibigan mo at ang kausap mong kaibigan mo ay isa pong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa isang kisap mata lamang, mawawala siya ng biglaan sa iyong paningin. Mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 4. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng
Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito po ang magiging senaryo mga sangkay ng rapture. Papatunugin ng archangel ang trumpeta ng ating Panginoong Diyos. Maririnig ng buong mundo. Makikita sa mga balitaan. Mawi-witness mga sangkay ng lahat ng tao. Magba-viral at magtitrending sa social media ang araw ng rapture dahil malalaman po ito mga sangkay ng lahat. Pagkatapos ng pagtunog ng trumpeta ng archangel, unang bubuhayin mga sangkay yung mga taong nakalibing na, mga taong namatay na tapat na naglingkod sa ating Panginoong Diyos bago po sila namatay. Sila ang unang mapupunta sa alapaap para sumalubong sa ating Panginoong Hesus. At pagkatapos nun mga sangkay, ang mga mananampalataya naman na nabubuhay, sila ang kasunod na bubuhayin sa isang kisap mata at sasalubong mga sangkay ng sabay sa mga taong namatay na at binuhay muli na nasa alapaap sasalubong sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay magiging grand reunion mga sangkay ng lahat ng mga mananampalataya o tinatawag na church age. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance. My God, what if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready, get ready. It's over. We've all been left behind. It's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad for those who are left behind. So ang malaking debate nito mga sangkay, kung mararanasan pa ba ng mga Kristiyano ang puot at galit ng ating Panginoong Diyos sa araw ng Great Tribulation, na kung saan mararanasan ng lahat ang mga matitinding kababalaghan sa ating mundo, dulot po ng ating Panginoong Diyos. Hanggang ngayon mga sangkay, hindi pa rin matapos-tapos ang debating ito pagdating po sa teorya. Pero isa lamang po ang malinaw sa lahat mga sangkay, mangyayari ang rapture at mangyayari po ang tribulation. At sa tribulation mga sangkay, kung i-describe ito ng banal na aklat, ito po ay katakot-takot na mangyayari sa ating mundo. Imagine niyo na lamang po mga sangkay na sa araw ng tribulation, magkakaroon daw po ng mga matitinding lindol na ang mga bundok sa magkabila ang panig ay magtatama. Titindi din po ang init ng panahon na yon, na ang mga taong may mga tatak ng number of the beast mga sangkay ay matinding tatamaan. Ang tubig mga sangkay ay magiging dugo. Magkakaroon mga sangkay ng matinding karamdaman sa araw na yon
at maraming mga tao sa buong mundo ang mabubura, mga taong sumampalataya at naniwala sa mga turo at pagmamalaki ni Antichrist. Ito po yung tinatawag na wrath of God. Napaparating mga sangkay sa mundo na nakasulat po sa propesiya mula po sa banal na aklat. Ngayon, ang tanong mga sangkay, ire-rescue ba ng ating Panginoong Diyos ang church? Or mismo yung church, mga sangkay, o tayo mga mananampalataya, mararanasan po mismo natin ang hagupit ng puot at galit ng ating Panginoong Diyos sa mundong ibabaw sa araw ng tribulation. Isa sa passage sa Biblia, mga sangkay, ang nagtuturo tungkol sa pagliligtas muna ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga mananampalataya bago po dumating ang araw na yon. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, who He raised from the dead, Jesus who rescues us from the coming wrath. Isa ito sa mga pinangahawakan ng mga naniniwala sa teorya na pre-tribulation at pre-wrath. Sila po ay naniniwala, mga sangkay, na bago po dumating ang matinding puot ng Diyos na mararanasan ng buong mundo, ang nakakakilabot at katakot-takot na hagupit sa lahat ng tao. I-rescue daw po muna, mga sangkay, ang lahat ng mga mananampalataya. Isa pa sa bersikulo, mga sangkay, na sumusuporta sa paniniwalang ito ay ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sa paniniwalang pre-tribulation, hindi daw po makakaranas ang tao, mga sangkay, ng matinding hagupit ng galit ng Diyos sa buong mundo. Ililigtas daw po muna ng ating Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. So mauuna ang rapture, mga sangkay, bago po maganap ang tribulation. Or pwede din, mga sangkay, ang tinatawag na mid-tribulation, na kung saan mararanasan po muna ng church o ng mga mananampalataya ang araw ng pagdating ni Antichrist at pakikipagkamay sa pamamagitan po ng peace treaty sa Israel. At bago po, mga sangkay, dumating ang Great Tribulation, magkakaroon na po ng rapture. Isa po ito sa mga teorya ngayon, mga sangkay, na pinag-uusapan. Pero ang isa sa mga pinakamatunog na teorya patungkol po dito ay ang paniniwala na mauuna po muna ang rapture bago po ang Great Tribulation. Ililigtas daw po muna ng ating Panginoon lahat ng mga mananampalataya sapagkat may matinding magaganap sa ating mundo, mga sangkay, na ayaw daw po iparanas ng Diyos sa lahat ng mga naniniwala at tapat na naglilingkod sa Kanya. Kung kaya't sinasabi daw po sa Biblia na ililigtas po tayo sa araw ng puot ng Diyos sa lupain at hindi po mararanasan ng mga Kristiyano ang araw na yon, na kung saan magkakaroon po ng mga matitinding kababalaghan sa ating mundo, dulot po ng galit at puot ng ating Panginoong Diyos sa mga taong sumamba kay Antikristo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.